without the presence ng pagsama sa atin ng Panginoon. From day 1, nag-umpisa tayo dito po, it was May 5, 2024, 25, 26. Kung sinamahan tayo ng Panginoon sa 2 years na yan, how much more sa another year? Amen. We are few. Kunti tayo sa paningin ng iba. But I tell you, Pam, pag-continue lang po kayo and receive every declaration, receive every teaching, that one day, si tatay na nag-testimony, gagamitin ng Panginoon. Si nanay na nag-testimony, gagamitin ng Panginoon. Ang ating family, Minister Virginia, ginagamit ng Panginoon. Always remember, Jeremiah chapter 1, the enemy can attack us, but I tell you, Pam, they cannot defeat us. They are already loser. Amen. Ang kailangan natin in this season is yung tinatawag na unity in spirit. Amen. And don't worry, Nay. God will grant again your desire. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang pusong na palapang. Ang Panginoon na buhay. Congratulations, Tay. Because nung pagpunta namin kay tatay, kay nanay, actually yung lugar nila, Brother Solomon, tawag ko yun na gubat sa gitna ng syudad. Kasi kailangan pa namin pagpunta sa dulo ng San Jose, papasok pa kami sa loob, may maliit na iskinita. Tapos ang dadaanan namin, mga puno. Tapos sa dulo pala noon, daming bahay. Tapos pagdating doon kay Brother Solomon, medyo dikit-dikit doon kasi hindi naabot ng tubig. Pero without knowing, si nanay naka-attend. Ay, nung time na yon, sinundan ko si nanay kasi medyo maghapon na yon. Kaya ang sabi ko sa ating family, kila Sister Ann, mauna na kayo. Kasi gusto ko nang umuwi kasi may iba pang gawain. Pero kinukulit ako ni Lord na alam nyo, pag if you have something, medyo lumalapit kayo ni Holy Spirit, may kanya-kanya kayong sign. Amen. So, ginasundot ba ako? Sumunod kay nanay. So, nauna si nanay, sumunod kami ni Pastor Raymond, and by the grace of the Lord. Malayo pa pala siguro around 200 meters. Pag bumabaha doon, sigurado po kaabot yung bahay nila. Pero grabe, another enlightenment. Alam niyo po ba bakit? Tanong niyo kung bakit. Kasi po pagdating doon, marami ako natutunan. Yes, na-bless si nanay, si tatay for my presence. Ako rin po na-bless. And I see it. Hindi lang po yun na-receive ni tatay. Hindi na po siya makabasa. Amen. At hindi na po siya nag-open ng Bible. Totoo tayo, di ba tayo? And then, hindi pa man completely, but what I see you that time is you are reading again a Bible. Amen. So hindi po aksidente yung mga lugar na pinupuntahan natin. That's why kung saan kayo mapunta, okay, declare with me. From now on, onwards, wherever I go, it will become the territory of the Lord Jesus. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen. And salamat po sa ating Minister Solomon, Sister Ann, na wala rin pong pag-iimbot ba, sakripisyo rin. Good news, dahil we are going to be prepared, cross over to the promised land. Amen. Declare with me, promised land. Coming out of Egypt. Amen. Okay, marami nowadays nakahanap ng saan yung promised land. I tell you pa, kung ikaw isang Kristiyano, nasa promised land ka na, hindi lang nila alam. At maraming nasa promised land, bumabalik sa Egypto. Maraming nasa promised land, bumabalik sa wilderness. And the moment the prophet of God released this word, this declaration, released this enlightenment by the grace of God, truly hindi tayo ngayon ginagamit ng kaaway, many believers manipulating by the enemy. Naakala natin, nasaan na yung kaginawaan. I tell you pa, naranasan na yan ng 12 disciples. And yet, ano sinasabi nila? To live in Christ is gain. And to die is gain. Amen. Nakaranas man sila ng kahirapan, pero yung kahirapan never touch them. Nakaranas sila ng kamatayan, pero yung kamatayan never touch them. Amen. Ngayon, mawalan ka lang ng bigas, ang sasabihin mo na, grabe ng kahirapan na ito. Ngayon, tumaas lang yung gasolina, sabihin mo, grabe naman ang ekonomiya natin. Do not conform to the pattern of this world. Ang sabi ng Panginoon, Romans chapter 12 verse 2, but be transformed by the renewing of our mind. Yung nalalaman natin, i-open natin yung ating isipan at hayaan natin madagdagan pa. Amen. Hindi na pwedeng matanggal yung natutunan nyo before. That's why there is what we call progressive knowledge, progressive revelation. Ito lamang yung aklat na kung saan kahit ilang beses mo basahin, basa't mula sa puso mo, marami kang matututunan. At habang paulit-ulit mo siyang binabasa, at yung mga bagay na hindi mo nakikita before, as long as you continue, ngayon makikita mo dito. Amen. That's why we move in prophetic. Prophetic is about kasaganaan, enlightenment. Amen.
maraming bumabalik sa Egyptian mindset, sa Egyptian principle. Nasa promised land na, nasa wilderness na, babalik sa Egypto. So, right now, we are going to be enlightened. Pag sinabing crossover, ano yan? Is stepping out from the previous situation to the new realm, to the new victory, to the new experience, and another level of blessing. Another level of anointing. Ibig sabihin, Pam, if we are crossover to the other side, katulad ngayon, next week, iba na yung place natin. But I tell you, Pam, yung place na yan, for me, is a great challenge po. Amen. Yung mga leaders sa group of disciples, alam nila yan. Amen. Pero I tell you, Pam, si Pastor walang ginagawa kundi mag-declare. Tayo po, nandito, Pam. We are leader. Nanay kami, anak ka, you are leader. Ate ka, meron kang kapatid, you are leader. So lahat tayo na tinawag ng Panginoon to be like Him. Amen. Anong objective natin, Pam? Ma-open yung ating angelic eye. Amen. Na kapag dumating yung mga limitasyon, hindi natin sinasabi, ang hirap ng mundong ito. That is what we call demonic eye. Na kapag sinasabi natin, bakit bumabalik yung aking karamdaman? We allow Satan because lack of our understanding. Kaya si Pastor, kapag nakakaranas ng mga trials, isa lang kagad sinasabi ko, gayahin niyo si Pastor, Lord, ano yung gusto mong matutunan ko? Amen. The moment yan ang sinabi mo, Pam, I tell you, your angelic eye will be open. Amen. At unti-unti nauunawaan mo kung anong meron sa promised land. We need a voice. Amen. Saan ba nagmula yung salita? Nung naglikha ang Panginoon, let there be light. There is what we call the releasing of voice. Let there be fowl on the air, beasts on the field, fishes on the sea. There is a voice. So ingat po sa mga napapakinggan natin. Di ba? Hindi lahat ng napapakinggan natin ay mayroong katotohanan. At marami napapakinggan natin, nag-lead sa atin saan? Sa distraction. Para makawala tayo doon sa Egypto, kailangan someone mayroong mag-lead sa atin. But I tell you, Pam, meron tayong step na dapat gawin. I-recognize natin na kailangan natin ng deliverance. Amen. Every time na nananalangin si Pastor, I always humble myself before I pray. Amen. Pag sinabing kailangan ng deliverance, ibig sabihin, Pam, i-empty natin yung heart natin at sabihin natin, Lord, I need to humble myself before you. Marami pa akong kailangan matutunan. At ganun din po kayo, Pam. Amen. Okay, malapit na tayo matapos. Nagsisimula pa lang ako, malapit na. Okay. Maunawahan natin. Hallelujah. Na meron tayong calling, Pam. At yung calling natin, tinawag tayo, hindi lang para ma-deliver so that other people will deliver also. Amen. Pangatlo, ma-discern natin yung salita. Hindi ko po sinasabi lahat ng sasabihin ko, paniwalaan natin. But kung according sa salita ng Panginoon, paniwalaan natin, Pam. Because either we like it or not, ang Panginoon gagamit ng propeta. Hosea 12:13 ang sabi yan, inilabas ni Yahweh ang Israel sa Egypto sa pamamagitan ng isang propeta. At sa pamamagitan din ng propetang iyan, pinireserve niya yung mga anak ni Israel. Amen. At yung mga nakinig that time, na-preserve sila. Yung hindi nakinig, nung dumaan yung salot ng kamatayan, sila din namatay yung kanilang mga panganay. Di ba? Hindi ibig sabihin, sa kadyaom ako, born again ako. Those who have a prophetic understanding and willing to learn more. Okay, declare with me, I am willing to learn more. Pangapat, i-align natin yung ministry natin. Yung pamilya natin, ministry yan. That is our first ministry. Nasa opisina ka, ministry din po yan. Amen. Pupunta ka sa kapitbahay, ministry din yan. Isipin nyo lahat ngayon ng mga kakilala nyo. Part of your ministry yan. Exodus chapter 3, verse 7 to 10. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis yung paghihirap ng aking bayan. Nakita ng Panginoon. At hindi niya lang nakita, sabi ng Panginoon, alam ko ang kanilang hirap. At hindi niya lang alam. Sabi niya, narinig ko ang kanilang panalangin. Imagine, Pam, 430 years, hindi bingay po ang Panginoon. Yun nga lang, maraming kulang sa Israel kung bakit yung panalangin nila hindi dinirinig ng Panginoon. Ang Diyos natin, Pam, hindi bulag po. Pero kung hindi tayo makikinig sa kanyang salita, ano mangyayari po, Pam? Delay, distraction, yan po yung mangyayari. Kaya sabi ng Panginoon, bumaba ako upang iligtas sila at ilabas sila sa Egypto at dadalhin sila sa promised land. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hibita, Jebuseo. Yan yung meron sa promised land. Okay, tandaan nyo yan, Pam, ha? Babalik tayo dyan. Okay. Narinig ko ang pagdaing ng aking bayan. Sabi sa verse 10, kaya't papupuntahin kita kay Pero. Amen. So, sinong ginamit ni Yahweh? Bumaba siya. Ililigtas niya yung kanyang bayan. Pero may ginamit siya. Sino po? Si Moises. Amen. Sa Pilipinas, sinong ginamit na propeta ng Panginoon? Si prophet. Kung yung iba hindi maniwala, tingnan nyo na lang po yung galawan ng ministeryo. For 5 years, look at that kind of ministry, saturating Luzon, Visayas, and Mindanao.
Amen. Tayo, nag-start tayo 2024. Di ba? Umaga pa napunta dito sa prophet, siguro, dubli-dubli na tayo ngayon. Amen. Ano yung Egyptian spirit na yan? Maraming pastor, maraming leader, live by tradition, live by fear. That is Egyptian spirit. Ano yung tradition? Bakit 430 years hindi dinirinig ng Panginoon yung mga panalangin ng mga Israelita? Imagine pa, 430 years. Yung kay tatay, ilan tayo? 2 years? 2 years. Pero sa isang iglap, biglang dinirinig ng Panginoon yung kanyang panalangin. Dahil yung mga Israelita live by tradition. Kung mamumuhay tayo sa tradition, mananatili tayong captive ng Egyptian spirit. Yung takot. Diba? Ayaw na nilang umalis saan? Sa Egypto. And in fact, nung nakalaya na sila, kahit nandun na sila sa wilderness, meron na silang pagkain, meron na silang inumin, meron na silang panulak, meron na silang pambara. Reklamo pa rin sila. Ano sinasabi nila? If you read Numbers chapter 11, sabi diyan, naaalala namin yung kinakain namin sa Egypto. Naaalala namin yung mga karne na kinakain namin doon. Biruin mo, nakalimutan na nila yung miracle nila, Pam. The moment na nakalimutan nyo yung miracle nyo, that one of the things na kailangan natin laging i-meditate, isama sa meditation natin, yung mga milagrong naranasan natin para hindi tayo ma-disalign. Hallelujah. Okay. Ano yung spiritual bandage natin? Yan yung mga old wineskin natin. Yung spiritual dryness natin. Slavery system. That is Egyptian spirit. Amen. Limitation and vision. Hindi ka na maka-vision. Pero yung 430 years, limited na yung vision nila. Ang kadalasan, ganyan yung nararanasan natin. Di ba? Yung nararanasan natin kung saan. Dito ako pinanganak. Dito na rin ako mamamatay. Amin, narinig ako niyan. Di ba? Ito na yung aking nakagisnan. Dito na rin ako mamamatay. Di ba? That is slavery mindset. In our season, Pam, sa season natin ngayon, grabe din yung slavery mindset. Di ba? Ayaw ko magsimba. Bakit? Kasi mainit. Ayaw ko magsimba. Bakit? Kasi umulan. Ayaw ko magsimba. Bakit? Wala pang masahe. Wala pera. Di ba? Anong ibig kong sabihin, Pam? Kulang tayo ng declaration. Di ba? Limited na tayo nung Sabado. Dapat Monday pa lang dinideclare natin, Lord, excited talaga ako magsamba, Panginoon. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, i-declare mo yan. Bago matulog. Pagkagising, declare mo yan, yung excitement mo. I tell you, Pam, kahit nakakantok si Pastor mag-preach, ikaw nakaganyan ka. Kahit nakatulog ka, nakikinig ka. Yung spiritual ears mo, open na open. Hindi kayo isturboy ni Pastor pag natulog ka rito. Di ba? Bakit? Malay ko ba kung ito yung hotel mo? Hallelujah. Palabanan din Diyos na buhay. Kasi yung Pastor, kasi yung boses mo kasi Pastor, parang ganyan ba, oh? Yung yan, yung instrumental. Amen. Hallelujah. Anong alam ko na si Sister Lorna. Masaya si Sister Lorna. Alam niyo kung bakit? Sinasabihan. Kaya pala magkalayo. Pero God bless you, Sister Lorna. Congratulations, yung sa pinag-pray mo. Wow, that's the grace of the Lord. Palapanan natin ang Diyos na buhay. Ano ang meron sa Israel? Dumarami ng Israelita. Kaya anong sabi ng mga Ehipto? Bigyan natin sila ng maraming trabaho. Slavery. Di ba? Ngayon, ano nangyayari sa season natin? Wow, dumarami ang opportunity. Dumarami ang pera. Nawala na ng time sa Panginoon. Kaya 430 years captivity, anong nangyari? Dinirinig yung panalangin nila. Amen. Ngayon, may enlighten tayo, Pam. That spiritual dryness, slavery mindset, mga limitation na naranasan natin. Dapat paglipat natin sa next season, paglipat natin sa bagong lugar, that kind of spirit, Egyptian spirit, will be consumed by the consuming fire of the Holy Ghost. Declare with me, from now on, let the consuming fire of the Holy Ghost will consume every Egyptian spirit in the name of Jesus. Okay, Mark chapter 9 verse 16. Okay, basahin nyo na lang yan, Pam. This is the old wise king, yung mga luma. Hindi natin pwedeng yung natutunan natin dati, huwag natin i-mix ngayon. Amen. Pag sinabing progressive revelation po, Pam, dapat po, Pam, yung natutunan natin before, i-upgrade natin. Kasi si Satanas nag-a-upgrade. Kung hindi mag-a-upgrade ng kaalaman ang mga anak ng Panginoon, madodominate tayo ni Satan at ayaw ng Panginoon yan. Amen, amen. Meron tayong calling. Exodus chapter 3, ang sabi ng Panginoon, Come now, therefore, and I will send you. Isisend kita kay Paro para
maligtas ang aking mga anak under Egyptian spirit. Ganon din po, Pam, inutosan tayo ng Panginoon. Now, manatili ka sa Jaon. Continuous 3 months. BMT, lahat ng teaching, lahat ng mentorship ni Pastor, i-meditate nyo day and night. Huwag niyong hayaan bago ka matulog, wala kang minimeditate na verse. Huwag niyong hayaan pagkagising mo ng umaga, yung salita ng Panginoon, yung unang i-meditate mo. Isang verse lang, 1 verse at a time. Exodus chapter 8 verse 1. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, pumunta ka kay Pero, let my people go so that they can worship me. Yan ang reason kung bakit 430 years nakakulong ang mga Ehipto, ang Israelita sa Ehipto. Bakit? Mali na yung kanilang pagsamba, mali na yung kanilang panalangin. For one reason, palayain mo ang aking mga anak. Moises, I will use you. Hosea 12:13, so that they can preserve. Magamit sila. In reserve sila. In our testament, Pam, okay, the Lord used the fivefold ministry. Okay, teacher, pastor, according to Ephesians chapter 4. Evangelist, prophet, okay, to deliver and preserve His people. Ang mga leaders need to submit to the prophetic grace of God aligned. Alam niyo po ba bakit grabe yung mga miracle sa Jaong? Because there is a special grace. Si Holy Spirit nandiyan naman sa mga sambahan. Born again nandiyan siya. Sa Baptist nandiyan siya. Born again church nandiyan po siya. Sa Catholic church nandiyan po si Holy Spirit. At grabe yung dominant ng miracle sa Jaong. Bakit? Special po kasi yung grace ng Panginoon. Amen. That's why importante yung understand natin. Mentoring po natin yan. Okay. Sa season natin ngayon, anong sinasabi ng Panginoon? For the kingdom of God is at hand. Matthew chapter 10 verse 7 to 8. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead. Inutusan tayo ng Panginoon na huwag maging stagnant. Hallelujah. James 1:22. Sabi ng Panginoon, hindi ka lang hearers, but you are doers. Kaya the moment si Pastor nakakalaras ng invitation, unang sinasabi ko, Lord, meron po ba ako nagawang mali? I will be a good steward on this, on this, on this. So you need to ask yourself and humble ourselves before the Lord. And if we humble ourselves to the Lord, I tell you pa, maunawa mo yung grace ng Panginoon. Amen, amen. 1 Corinthians 4:20. For the kingdom of God is not about of word, but of power. Marami na tayong napakinggan. Pero i-desire natin, Lord, your word, let your word manifest over my life. At alam ko yung isang panalangin ni Tatay. Kasi isang panalangin ni Tatay, he reads the Bible. Parang may kulang pa. Parang meron pa siyang hindi naunawaan. Kaya ngayon, Tatay, the moment you read again the Word of God, yung mga hindi mo nakikita before, makikita mo na ulit. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Okay, pangatlo, i-discern natin yung salita pa. Through the word na marireceive natin, mga napakikinggan natin, either in social media, amen, either sa mga sinasabi ko pa. John 10:27, my sheep hear my voice. In this generation, God speak to His chosen servant. Marami ang nami-disalign dahil nakikinig tayo sa mga maraming voices. Para ma-discern natin yung voice, Pam, ito yung foundation natin. Discern it by its fruit. I-discern nyo sa pamamagitan ng prutas. Ano yan, Pam? Yung ugali. Kahit anong ganda magsalita ni Pastor, kung sa bahay, talamura si Pastor, nag-aalaga ng manok si Pastor, nasabong si Pastor, na-scatter pa, useless yung mga salita ni Pastor. Amen. Kaya hindi lang tayo hearers, but we are doers of the word. Kung gusto natin marinig yung boses ng Panginoon o ma-discern yung mga salita, totoo kayo sinasabi ni Pastor. Because I believe with all my heart. Pasensya na po sa mga first time. Hindi po lahat talaga maintindihan nyo pa ngayon, but continue pa, continue. Amen. Sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Ano ibig sabihin ng stillness? It encourages believer to find a quiet place. And by the grace of the Lord, yung pupuntahan natin na panibagong place, maririntahan po natin siya ng Fairmont. Amen. Every time na gusto nyo pumunta doon, manalangin. Manalangin kayo doon, and your prayer will be answered. Amen. Pagpasok nyo pa lang, the presence of the Lord is there. Because it will become the house of prayer. At bago tayo pupunta sa tahanan ng Panginoon, amen, i-check muna natin, Lord, nadisip ba kita po, Panginoon? Meron po ba ako nagawang mali? Amen. Kaya every time na papasok dyan si Pastor, every time na mag-i-step in ako dyan, dito ako saglit. At sasabihin ko, Lord, kung meron bang ako nagawa na hindi ayon sa iyong kalooban, patawad ko, Panginoon. This is your house. Dapat mabago yung mindset natin, Pam, when we come to the house of the Lord. Amen.